Nagsimula ang lahat noong isang gabi ng taglamig. Ang lamig ng hangin ay tumatagos sa balat, ngunit ang init ng aming tahanan ay tila sapat upang magbigay ng kaunting aliw. Nakaupo ako sa sofa, nagmumuni-muni habang si Mark, ang asawa ko, ay abala sa kusina. Naroon siya, naghahanda ng hapunan para sa aming bisita, si Leo, ang matalik niyang kaibigan. Hindi ko alam kung bakit tila may kakaibang kabang bumalot sa akin nang marinig kong darating si Leo. Hindi naman ito ang unang beses na pupunta siya sa bahay, ngunit may kung anong damdaming hindi ko maipaliwanag. Narinig ko ang tunog ng doorbell. Tumayo si Mark at binuksan ang pinto. Bumungad si Leo, nakasuot ng maayos na leather jacket at may dalang bote ng alak. Ang ngiti niya ay malawak at ang tingin niya ay tila may kung anong lalim. Tumayo ako mula sa sofa at binati siya. "Leo, mabutit nakarating ka." Sabi ko na may pilit ng ngiti. Tumugon siya. "Salamat, Ana. Ang ganda mo pa rin gaya ng dati." Napansin kong tila napakatagal ng tingin niya sa akin bago siya bumaling kay Mark. Nagdaan ang gabi na puno ng tawanan. Si Mark at Leo ay tila nasa sarili nilang mundo. Nagkukwentuhan tungkol sa kanilang kabataan, mga kalokohan nila noong kolehiyo, at mga pangarap na tila hindi pa rin natutupad. Ngunit kahit na nakatuon ang usapan nila sa isa't isa, naramdaman ko ang mga mata ni Leo na madalas nakatuon sa akin. Ang bawat tingin niya ay may kakaibang bigat, na parang may mga salitang nais iparating, ngunit hindi niya sinasabi. Habang kumakain kami, napansin ko ang paraan ng paghawak ni Leo sa baso ng alak. Ang bawat galaw niya ay may kumpiyansa, may sining. Hindi ko maiwasang humanga sa kanya. Hindi tulad ni Mark na medyo magulo at pabara-bara. Si Leo ay maingat, parang laging may plano. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang bawat galaw niya ay nagdulot ng kakaibang kilig sa akin. Sinisisi ko ang sarili ko sa nararamdaman ko. Mahal ko si Mark, mahal ko ang asawa ko. Ngunit bakit ganito? Bakit may bahagi ng puso ko na naguguluhan? Pagkatapos ng hapunan, nagpa siya si Leo na magpaiwan ng kaunti upang tumulong sa pagliligpit. Si Mark naman ay umakyat sa itaas upang sagutin ang tawag sa trabaho. Naiwan kaming dalawa sa kusina. Tahimik ako habang iniabot ang mga plato sa kanya. Ngunit hindi ko maiwasang maramdaman ang tensyon sa pagitan namin. Bigla niyang sinabi, "Ana, matagal na kitang kilala. Alam ko kung paano ka mag-isip, kung paano ka mag-react sa mga bagay. Pero parang may nagbago sa'yo." Napatingin ako sa kanya, naguguluhan sa ibig niyang sabihin. "Anong ibig mong sabihin, Leo?" Tanong ko, pilit na pinapanatiling kalmado ang boses ko. Ngumiti siya, ngunit ang ngiti niya ay may halong lungkot. "Wala. Siguro ako lang ito. Pero minsan naiisip ko kung paano ang buhay ko kung ikaw ang naging akin." Tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Alam kong mali ang naririnig ko, ngunit bakit may bahagi ng puso ko na tila natuwa? "Leo, huwag kang magsalita ng ganyan." Sabi ko, ngunit ang boses ko ay tila mahina. Parang hindi sapat upang pigilan siya. Lumapit siya sa akin. Hindi masyadong malapit, ngunit sapat upang maramdaman ko ang presensya niya. "Pasensya ka na, Ana. Alam kong mali ito. Pero hindi ko mapigilan. Hindi ko sinasadyang mahulog sa'yo." Ang mga salitang yon ay parang kidlat na tumama sa akin. Hindi ko alam kung paano sumagot. Mahal ko si Mark. Ngunit bakit parang may kung anong damdamin ang nagising sa akin? Bago pa ako makasagot, narinig namin ang mga yabag ni Mark papunta sa kusina. Agad akong tumalikod kay Leo, pilit na nagtatago ng emosyon. "Oh, bakit tahimik kayo rito?" Tanong ni Mark. Hindi alintana ang tensyon sa pagitan namin ni Leo. Agad akong ngumiti. Pilit na binabalik ang normal na takbo ng gabi. "Nag-uusap lang kami. Tapos na kami magligpit." Sagot ko. Pilit na nilalayo ang tingin ko kay Leo. Pag-alis ni Leo noong gabing yon, hindi ko maiwasang mag-isip sa mga salitang binitiwan niya. Bakit niya sinabi iyon? Bakit ngayon?
Kung kailan masaya na ako sa buhay ko kasama si Mark, ngunit ang mas kinatatakutan ko ay ang sarili kong damdamin. Bakit parang may bahagi ng puso ko na tumutugon sa kanya? Mali ito. Alam kong mali. Ngunit hindi ko maiwasang pag-isipan ang posibilidad. Isang posibilidad na hindi dapat kailanman mangyari. Kinabukasan, mas naging tahimik ako kaysa dati. Napansin ni Mark ang pagkakaiba, ngunit hindi niya ito masyadong pinansin. Lumabas siya upang magtrabaho. Iniwan akong mag-isa sa bahay. Habang naglilinis ako ng salas, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa akin. Isang maliit na kahon ang naiwan sa mesa na tila nakakalimutan ni Leo. Binuksan ko ito at ang bumungad sa akin ay isang locket. Sa loob nito ay may larawan ko. Larawan ko noong kasal namin ni Mark. Natulala ako. Paano nagkaroon si Leo ng ganito? Bakit may larawan ko sa isang locket na tila matagal na niyang iniingatan? Ang damdamin ko ay naghalo-halo, takot, galit, at isang uri ng kilig na ayaw kong aminin. Ngunit bago pa ako makapag-isip ng maayos, narinig ko ang tunog ng doorbell. Pagbukas ko ng pinto, bumungad si Leo. Nakangiti ngunit may halong kaba sa mga mata. Napatingin siya sa locket na hawak ko at sa sandaling iyon, alam kong may mga sagot siyang dala. Pagkatapos ng gabing yon sa aming bahay, kung saan naramdaman ko ang kakaibang init at titig ni Adrian, ang best friend ng asawa ko, sinubukan kong itaboy ang mga naiisip ko. Pero paano ko pipigilan ang sarili ko kung araw-araw ko siyang nakikita? Halos magkatabi lang ang bahay nila at amin. Parang sinasadya ng tadhana na ilapit kami sa isa't isa. Isang umaga, habang nasa kusina ako at nag-aayos ng almusal para kay Marco, ang asawa ko, narinig ko ang mahinang pagtawag mula sa likod bahay. Galing ito kay Adrian. Nakasuot siya ng puting t-shirt na medyo hapit sa katawan at may hawak siyang isang basket ng sariwang mangga. Nagpunta ako sa palengke kanina, sabi niya. Naisip kong dalhan kayo ng mangga. Lumapit ako sa kanya, may pilit na ngiti sa labi. Ngunit nararamdaman kong nag-aapoy ang pisngi ko. Salamat, Adrian. Sigurado akong magugustuhan ni Marco to. Ngumiti siya, pero may kakaibang lalim sa kanyang mga mata. Parang may sinasabi ang mga mata niya na hindi kaya ng bibig. Nang magtama ang mga daliri namin sa pag-abot ko sa basket, parang may dumaloy na kuryente sa pagitan namin. Mabilis akong kumurap. Pilit na binabaliwala ang naramdaman ko. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi ko na ito maitatanggi. May kakaiba kay Adrian na unti-unting humihila sa akin. Habang tumatagal, mas lumalalim ang koneksyon namin. Hindi ko alam kung paano, pero madalas kaming nagkakaroon ng pagkakataong mag-usap ng kamilang dalawa. Sa mga pagkakataong yon, hindi ko maiwasang maramdaman na naiintindihan niya ako sa paraang hindi nagagawa ni Marco. Hindi ko sinasadyang ikumpara sila, pero si Adrian may taglay na lambing at tahimik na pagkaunawa sa akin na wala sa asawa ko. Isang hapon, habang nagpapahinga si Marco sa sala, narinig ko ang tunog ng gitara mula sa bahay ni Adrian. Hindi na ako nagdalawang isip. Lumabas ako ng bahay at dumiretso sa bakuran niya. Nakaupo siya sa ilalim ng puno. Nakapikit habang tumutugtog. Nang mapansin niya akong paparating, huminto siya at ngumiti. Ang ngiting iyon na palaging nagpapahina sa tuhod ko. Gusto mo bang sumubok? Tanong niya. Sabay abot ng gitara. Umiling ako, pero umupo ako sa tabi niya. Hindi ako marunong. Sagot ko. Turuan kita, sabi niya. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, ang mga daliri niya ay nasa kamay ko na. Ginagabayan ako sa mga tamang chords. Ang lapit ng mukha niya sa akin. Ang amoy ng pawis at sabon sa balat niya. Hindi ko na mapigilan ang nararamdaman ko. Sa sandaling iyon, gusto kong kalimutan ang lahat. Ang kasal ko, ang pangako ko kay Marco, ang tamang moralidad. At sumuko sa damdamin kong itinakda na yata para kay Adrian. Pero bago pa lumalim ang sandaling iyon, tumayo ako. Kailangan ko nang bumalik, sabi ko.
Pilit na nilalabanan ng panginginig ng boses ko. Tumango siya, pero hindi niya tinanggal ang tingin niya sa akin. Parang may mga salitang nais siyang sabihin, pero nanatiling tahimik ang kanyang bibig. Sa mga sumunod na araw, naging mas mahirap ang lahat. Ang bawat kaway ni Adrian, ang bawat ngiti niya, ang bawat sulyap na nahuhuli ko, tila nagpapalala ng kung anumang damdaming bumubuo sa loob ko. Kahit papilit kong iniwasan, mas lalo akong nahuhulog. At si Marco, ang asawa ko, wala ni kaunting ideya sa bagyong nararamdaman ko. Isang gabi, nagkaroon ng inuman sa bahay namin. Naroon si Adrian, kasama ang ilan pang mga kaibigan. Naglalaro sila ng baraha habang ako naman ay abala sa kusina, naghahanda ng pulutan. Nang magpunta ako sa sala para maghatid ng pagkain, naramdaman ko ang kamay ni Adrian sa braso ko. Mahinang hawak, pero sapat para magpatigil sa akin. Pwede ba kitang makausap? Bulong niya. Nagtama ang mga mata namin, at sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Tumango ako. Pilit na nililiwanagan ng isip ko, pero alam ko na kung ano ang gusto niyang sabihin. Lumabas kami sa likod bahay, kung saan walang tao. Alam ko hindi ito tama, panimula niya habang nakatingin siya sa lupa. Pero hindi ko na kayang itago. Mahal kita. Parang binagsakan ako ng langit. Ang mga salitang iyon, na matagal ko nang nararamdaman pero pilit kong nilalabanan, ngayon ay narinig ko mula sa kanya. Adrian! Bulong ko, pero hindi ko alam kung ano ang susunod kong sasabihin. Mahal ko si Marco, pero naputo lang sasabihin ko nang biglang bumukas ang pintuan sa kusina. Si Marco, nakatayo, nakatingin sa amin. Ang mga mata niya, puno ng pagtataka, pero may halong sakit. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon. Sa sandaling iyon, parang bumaliktad ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag, kung paano aaminin ng lahat. Ngunit ang mas nakakatakot, hindi ko alam kung ano ang gagawin niya matapos ng lahat ng ito. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng buwan, naririnig ko ang mahinang tunog ng mga alon na dumadampi sa baybayin. Nakatayo ako sa terasa ng maliit naming rest house, hawak ang baso ng malamig na tubig, habang pilit kong inaalala kung paano nagsimula ang lahat. Ang hangin ay malamig, ngunit tila mas malamig ang nararamdaman ko sa loob ng aking dibdib. Si Ian, ang best friend ng asawa ko, ay naroon sa sala, tahimik na nagbabasa ng libro. Kanina pa kami nagkakatinginan, ngunit pareho kaming walang lakas ng loob na magsalita tungkol sa nangyari. Nagkita ang mga mata namin, at sa simpleng saglit na yon, para bang bumalik lahat ng alaala. Ang mga sandaling pinilit kong kalimutan. Isang buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang hindi ko inaasahan. Nagpunta kami ni Marco, ang asawa ko, sa isang campsite kasama ang ilang kaibigan. Isa si Ian sa mga sumama. Matagal ko na siyang kilala, ngunit sa araw na yon, parang may kung anong nagbago. Ang kanyang namangiti, ang paraan ng kanyang pagtawa, ang paraan niyang tumingin. Hindi ko alam kung bakit bigla itong naging mas espesyal. Habang abala si Marco sa mga kaibigan namin, naramdaman kong si Ian ang naging malapit sa akin. Nag-usap kami tungkol sa mga bagay na hindi ko na ibabahagi sa asawa ko. Mga pangarap, takot, at mga alaala noong kabataan. Sa isang gabing malamig, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ng mas malalim. Ang bawat salitang binitawan niya ay parang musika sa pandinig ko. Sa kabila ng kasiyahang nararamdaman ko, may kirot sa puso ko. Alam kong mali, ngunit hindi ko maitanggi ang pag-usbong ng damdamin ko para sa kanya. Noong gabing iyon, habang natutulog ang lahat, nagising ako nang maramdaman ang malamig na hangin mula sa labas ng tent. Bumaba ako sa ilog para mag-isang magmuni-muni. Naroon siya, nakaupo sa tabi ng tubig, tahimik na nakatingin sa mga bituin. Hindi ko alam kung sinadya niya, ngunit ang pag-uusap namin sa ilalim ng mga bituin ay parang isang pahina ng nobela. Sinabi niya sa akin na mahalaga sa kanya si Marco, ngunit hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya tuwing magkasama kami. Napatitig ako sa kanya.
At sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na dumampi sa akin. Hindi ko alam kung paano nangyari, ngunit sa gabing iyon, naging mahigpit ang yakap namin sa isa't isa. Walang halik, walang salitang binitawan, pero alam kong may mali. Pagbalik namin sa campsite, parang wala nang nagbago sa pagitan namin, ngunit alam ko sa sarili ko na hindi na ako pareho. Simula noon, naging mas madalas ang pag-uusap namin sa chat. Sa tuwing magkasama kami ni Marco at naroroon si Ian, hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin din sa akin. Ang simpleng pagtitigan na yon ay parang isang lihim na sigaw na nagsasabing, "Nandito ako, ngunit hindi kita maaring angkinin." Hanggang sa dumating ang araw na ito, ang outing na kami lang ang narito sa rest house. Si Marco ay naipit sa trabaho at hindi nakasama. Binilin niya kay Ian na samahan ako upang hindi ako mag-isa. Ito ang unang pagkakataon na kami lang dalawa. Sa bawat oras na lumilipas, mas mahirap pigilan ang damdamin. Nagluto kami ng hapunan, nag-usap tungkol sa mga bagay na tila walang kinalaman sa nararamdaman namin. Ngunit alam kong pareho naming ramdam ang tensyon. Ngayon, sa terasa na ito, naramdaman ko ang mga hakbang ni Ian papalapit. Tumigil siya sa likuran ko, pero hindi siya nagsalita. Ang katahimikan sa pagitan namin ay parang isang dagat na puno ng alon. Hindi mo alam kung kailan babagsak. Sa wakas, nagsalita siya, mababa ang boses. "Alam kong mali," sabi niya, "pero hindi ko kayang itago. Mahal kita." Napalingon ako sa kanya, ngunit bago ko pa man masabi ang salitang gusto kong sabihin, biglang bumukas ang pinto ng rest house. Tumambad ang anyo ni Marco, basang-basa ang damit, tila galit, at ang mga mata niya ay hindi ko maipaliwanag. Ang asawa ko ay narito, at hindi ko alam kung paano niya nalaman. "Huwag kang magpaliwanag," malamig niyang sabi. Nakatingin kay Ian. Alam ko na ang lahat. Ang baso sa kamay ko ay nabitawan, at ang tunog nitong bumagsak sa sahig ay para bang hudyat ng pagbagsak ng mundo ko. Lalong bumigat ang hangin sa pagitan namin nang dumating ang gabi. Tahimik sa loob ng bahay habang kumakain kami. Si Marco, ang asawa ko, ay abala sa pagkukwento tungkol sa trabaho niya. Pinilit kong ngumiti, tumango-tango, at magtanong kung kinakailangan. Pero ang totoo, wala akong naiintindihan sa sinasabi niya. Ang isip ko'y kay Anton, ang matalik niyang kaibigan. Kanina lang, nagkita kami ni Anton sa isang kapehan. Sinadya kong pumunta roon matapos niyang i-text na gusto niya akong makausap. Akala ko, magpapaliwanag lang siya tungkol sa nangyari noong huling gabi na magkasama kami. Pero hindi ganoon ang nangyari. Mahirap ito para sa ating dalawa. Bungad niya nang umupo ako sa harapan niya. Pero hindi ko kayang itago. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Alam kong mali ang lahat, pero sa tuwing tumitingin siya sa akin, parang pinipilipit ang puso ko. Ang bawat salita niyang binibitawan ay parang musika sa pandinig ko, kahit pa alam kong kasalanan ang lahat ng ito. "Hindi ako dapat pumunta rito," sagot ko, kahit na alam kong wala na akong balak umalis. "Ano bang gusto mong mangyari, Anton?" Nagtagal ang tingin niya sa akin. Ang mga mata niya'y puno ng emosyon na parang sumisigaw ng mga salitang hindi niya kayang bigkasin. Pero sa huli, sinabi niya ang hindi ko inaasahan. "Umalis na tayo." Bulong niya, halos hindi ko narinig. "Iwan natin ang lahat." Bigla akong bumalik sa kasalukuyan nang maramdaman kong hinihila ni Marco ang kamay ko. "Uy, okay ka lang ba?" tanong niya. Kita ang pag-aalala sa mga mata niya. "Parang wala ka sa sarili mo." "Ha? Oo, oo naman." Mabilis kong sagot. "Pagod lang siguro ako." Tumango siya at muling bumalik sa pagkain. Pero ramdam kong sinisilip niya ako sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ko alam kung nagdududa ba siya o sadyang nag-aalala lang. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Marco na magpapahinga na siya. Naiwan ako sa sala. Hawak ang telepono. Nanginginig ang mga daliri
habang tinitingnan ang huling mensahe ni Anton. Kung handa ka na, sabihin mo lang. Ah, pagod na akong magtago. Pagod na akong magsinungaling. Pero paano ko sasaktan si Marco, ang lalaking minahal ko at sinumpaang mamahalin habang buhay? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang gulo ng buhay ko ngayon. Pero ang tiyak ko, mahal ko si Anton sa paraang hindi ko kailanman minahal si Marco. Mali. Oo, pero totoo. Bigla kong narinig ang tunog ng pinto. Bumukas ito ng bahagya at nakita ko si Marco na nakasilip mula sa kwarto. Hindi ka pa ba matutulog? Tanong niya. Sabay ng ngiti. Halika na. Tumango ako at sinubukang ngumiti pabalik. Pero habang papunta ako sa kwarto, biglang nagring ang telepono ko. Napatigil ako. Tumingin si Marco sa akin, mukhang nagtataka. Sagutin mo muna, sabi niya. Pinindot ko ang tumatawag. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Hello, sagot ko. Pero nanlalamig ang buong katawan ko. Bukas na 5:00, boses ni Anton sa kabilang linya. Hihintayin kita sa may lumang pier. Pagkatapos nun, binaba niya ang tawag. Nakita kong tumitig sa akin si Marco. Sino yon? Tanong niya. May kakaibang tono sa boses niya. Hindi ko matukoy kung alin, pag-aalala ba o hinala. Si Lisa. Mabilis kong sagot. Binabanggit ang pangalan ng kaibigan ko. May kailangan lang daw siyang ipagawa bukas. Tumango si Marco. Pero ramdam kong hindi siya kumbinsido. Tumalikod siya at pumasok na sa kwarto. Iniwan akong natutuliro sa sala. Kinabukasan, nagising ako ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Tahimik kong inayos ang sarili ko. Siniguradong hindi magigising si Marco. Habang nagbibihis, tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. Sino na ba ako ngayon? Isang taksil, isang makasariling babae. Pero kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili kong huwag gawin ito, hindi ko magawa. Ang puso ko'y mas malakas kaysa sa konsensya ko. Nang makarating ako sa pier, naroon na si Anton. Nakatingin siya sa dagat, ang mga kamay nakasuksok sa bulsa ng kanyang jacket. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit. Walang sabi-sabi, hinawakan niya ang kamay ko. Handa ka na ba? Tanong niya, mata sa mata. Bago pa man ako makasagot, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran. Napalingon kami pareho at doon ko nakita si Marco, nakatayo sa di kalayuan. Ang mga mata niya'y puno ng galit at sakit. Sa kamay niya'y hawak ang isang papel. Ang liham na iniwan ko sa mesa bago ako umalis. Hindi ko alam kung masusuka ako o maaawa sa inyong dalawa. Malamig niyang sabi, nagising ako nang may malamig na hangin na dumadampi sa aking mukha. Nasa tabi ko si Paulo, ang asawa ko, mahimbing ang tulog at bahagyang nakangiti. Para bang wala siyang alam sa mga nangyayari sa pagitan namin ni Marco. Parang isang inosenteng bata na hindi alam na unti-unti kong binabasag ang tiwala niya. Sumilay ang guilt sa dibdib ko, ngunit napalitan yun agad ng kakaibang init nang maalala ko ang mga mata ni Marco, ang paraan ng pagtingin niya sa akin, na parang ako lang ang babae sa mundo. Bumangon ako mula sa kama at dahan-dahang naglakad papunta sa kusina. Ang katahimikan ng bahay ay parang bumibigat sa akin. Para bang ang bawat hakbang ay may dalang pasaning hindi ko matakasan. Kumuha ako ng baso ng tubig, ngunit sa bawat lagok ay parang lalo lamang akong nauuhaw. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Siguro noong una kaming magkita ni Marco nang ipinakilala siya ni Paulo sa akin bilang matalik niyang kaibigan. May kakaibang alon sa dibdib ko noong una ko siyang nakita. Ang tindig niya, ang malalim niyang boses, ang mga ngiti niyang tila may tinatagong lihim. Ngunit tinanggal ko iyon sa isip ko. Mahal ko si Paulo. Kaya bakit ako magpapadala sa isang damdaming hindi ko dapat maramdaman? Pero noong mga gabing bumibisita si Marco sa bahay, hindi ko maiwasang mapansin kung paano siya tumitig sa akin. Hindi bastos, hindi agresibo, ngunit may halong lambing at pananabik.
Sinubukan kong iwasan yon, ngunit mas lalo lamang akong nalulubog sa damdamin. Lalo na noong isang gabi, nang umuwi si Paulo ng lasing at si Marco ang nag-alok na maghatid sa akin sa kwarto. Ang simpleng hawak niya sa braso ko ay nag-iwan ng marka sa akin na parang sinasabing, narito ako. Simula noon, mas naging madalas ang pag-uusap namin ni Marco. Sa text, sa tawag, kahit sa social media. Hindi naman kami umaabot sa kung anumang lantad na paglalandi. Ngunit ang bawat salita niya ay may bigat, may kahulugan na hindi ko maitanggi. At sa tuwing magkasama kami ni Paulo, nararamdaman ko ang pag-iwas ni Marco. Alam kong sinasadya niyang huwag maging masyadong malapit sa akin kapag nandoon si Paulo, pero alam kong naroon pa rin ang pagnanasa. At ako? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sarili ko. Isang gabi, nagpaalam si Paulo na mag-o-overtime siya sa trabaho. Sinabi niyang darating siya ng madaling araw, kaya magpahinga na raw ako. Nang makaalis siya, nag-ring ang cellphone ko. Si Marco, pwede ba akong dumaan? Tanong niya. Ang puso ko ay parang tumalon mula sa dibdib ko, ngunit sinubukan kong magpakita ng normal. Sige, pero sandali lang, sagot ko. Pagdating ni Marco, tahimik siyang pumasok sa bahay. Naka-jacket siya at ang amoy ng pabango niya ay sumingaw sa hangin. Naupo siya sa sofa at tumabi ako sa kanya. Walang salita ang lumabas sa bibig namin sa loob ng ilang minuto. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng puso ko na parang sinisigaw ang pangalan niya. Alam kong mali ito, sabi niya sa wakas habang nakatingin sa sahig. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko para sa'yo. Parang nahulog ang buong mundo ko. Alam kong mali. Alam kong kasalanan ang ginagawa namin. Pero ang mga salita niya ay parang musika sa akin. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, tumingin ako sa kanya. At doon ko nakita ang sakit at ang pagnanasa sa mga mata niya. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa mga bisig niya. Pero nangyari iyon. Isang yakap na puno ng init, puno ng kasalanan, at puno ng damdaming pilit naming tinatago. Paulo, bulong ko na para bang nagpaalala sa kanya ng realidad namin. Ngunit hindi siya umalis. Sa halip, hinawakan niya ang mukha ko at tinitigan ako. Hindi ko siya gustong saktan, sagot niya, pero mahal kita. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang luha na dumaloy sa pisngi ko. Mahal ko si Paulo, pero mahal ko rin si Marco. At sa gitna ng kaguluhan sa puso ko, hindi ko alam kung paano ko pipiliin ang tama. Napatigil kami nang biglang bumukas ang pintuan. Si Paulo, nakatingin siya sa amin at ang mukha niya ay puno ng galit at pagtataka. Hindi ko alam kung paano siya nakabalik ng maaga. Pero naroon siya, nakatayo at nakikita ang lahat. Anong nangyayari dito? Tanong niya, ngunit ang boses niya ay puno ng sakit. Tumayo si Marco, ngunit hindi siya nagsalita. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko, ang takot na parang sumasakal sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang sarili ko dahil wala nang paliwanag ang makakapag-ayos sa nasira na. Bigla, isang suntok ang dumapo sa mukha ni Marco, si Paulo. Hindi ko inaasahan ang bilis ng mga pangyayari. Pero sa sandaling iyon, parang bumaliktad ang mundo ko, ang lalaki na mahal ko, ang kaibigan niya, ang asawa ko. Lahat sila ay parang nagkakagulo sa harapan ko. Napatigil si Paulo at tumingin sa akin. Ikaw, sagutin mo ako. Mahal mo ba siya? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong niya. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, si Marco ang sumagot. Oo, mahal niya ako. Humiwalay si Paulo sa amin at sa mata niya, nakita ko ang puot at ang sakit na hindi ko kailanman inakalang. Kaya kong iparamdam sa kanya. Lumabas siya ng bahay, iniwan kami ni Marco, at sa sandaling iyon, alam kong hindi na ito mababawi. Sa isang tahimik na gabi, habang si Adrian ay natutulog sa tabi ko, hindi ko mapigilan ang bigat sa aking dibdib. Ang bawat hininga niya, ang bawat paggalaw,
ay tila tinitignan ako ng konsensya ko. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ang lihim na apoy sa loob ko. Ang apoy na nagmula kay Leo, ang matalik na kaibigan ng asawa ko. Hindi ko sinadya. Hindi ko ginusto. Ngunit paano mo pipigilan ang puso mong lumaban kung ang bawat galaw niya ay parang musika sa pandinig mo? Si Leo ay palaging nariyan, palaging handang tumulong kay Adrian, palaging maaasahan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging masayahin at palakaibigan, sa tuwing magtatama ang aming mga mata, may kakaibang init na dumadaloy sa akin na hindi ko maipaliwanag. Nagsimula ito noong isang hapong bumisita si Leo sa bahay upang magdala ng mga lumang kagamitan kay Adrian. Nagkataon na nasa trabaho pa si Adrian at ako lang ang naroon. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin para magtagal sa sala habang siya ay nag-aayos ng mga bagay. Ang mga simpleng tanong namin sa isa't isa ay nauwi sa mahahabang kwentuhan, sa mga tawanan, sa mga titig na nagtatagal ng ilang segundo bago kami mag-iwasan ng tingin. Hindi ba't masyado kang maganda para sa ganitong klase ng buhay? Tanong ni Leo. Ang tinig niya ay parang musika na pumupuno sa tahimik na sala. Napangiti ako ng bahagya pero naramdaman ko ang kirot sa likod ng salita niya. Masaya ako kay Adrian. Mahal ko siya. Ngunit kahit sa sarili kong boses, ramdam ko ang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung narinig yon ni Leo, ngunit ang titig niya ay tila nangungusap ng isang bagay na hindi ko kayang sagutin. Ang araw na yon ang naging simula ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing may pagkakataon, nagkakaroon kami ng mga saglit na tila may sariling mundo. Hindi ko alam kung napapansin ni Adrian, pero ramdam ko ang patuloy na paglapit namin ni Leo sa isa't isa. Isang gabi, habang nasa isang salusalo kami kasama ang mga kaibigan ni Adrian, napansin kong hindi mapakali si Leo. Habang abala si Adrian sa pakikipag-usap sa ibang tao, si Leo ay palaging nasa tabi ko. Ang mga mata niya ay tila humihingi ng sagot sa tanong na matagal na niyang gustong itanong. Pwede ba kitang makausap? Bulong niya sa akin habang naglalakad kami papunta sa hardin. Tumango ako, bagamat ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Alam kong mali ito, ngunit hindi ko mapigilan ang sarili kong sumama sa kanya. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, tumigil kami sa gitna ng hardin. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng mga dahon na hinahampas ng hangin. Malalim ang titig ni Leo sa akin at ramdam ko ang init ng kanyang presensya. Hindi ko na kayang itago, sabi niya. Halos pabulong, pero puno ng emosyon. Hindi ko sinasadya, pero nahulog ako sa'yo. Parang tumigil ang mundo sa mga salitang yon. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang mga salitang yon ay parehong nakakatakot at nakakalasing. Leo, hindi tama to. Bulong ko, pero ramdam ko ang panginginig ng boses ko. Alam ko, pero hindi mo ba nararamdaman? Hindi mo ba nararamdaman ang koneksyon natin? Bago pa ako makasagot, narinig ko ang tunog ng mga yapak. Bumalik ang ulirat ko at nakita ko si Adrian na papalapit. Hindi ko alam kung gaano siya kalapit o kung gaano siya katagal na nakatingin sa amin. Ang mukha niya ay walang emosyon, pero ang mga mata niya ay puno ng tanong. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya, diretso at malamig. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Si Leo ay mabilis na nagbago ng postura, nagpakita ng isang ngiti na tila walang nangyari. Nagkakwentuhan lang kami. Medyo maingay sa loob. Tumango si Adrian, ngunit hindi siya umalis. Sa halip, nanatili siya at tinitigan kami ng ilang segundo na tila sinisiyasat ang bawat galaw namin. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan naming tatlo. Ang malamig na hangin ng gabi ay parang nagiging mas mabigat sa bawat segundo. Balik na tayo sa loob, sabi ni Adrian, ngunit may kakaibang tono sa boses niya. Hindi ko alam kung may nararamdaman siya, kung may hinala siya, o kung simpleng pagod lang siya. Ngunit ang mga mata niya ay tila may binabantayan, at ang kaba ko ay hindi maalis. Habang naglalakad kami pabalik sa loob, ramdam ko ang bigat sa bawat hakbang.
Si Leo ay nanatiling tahimik, ngunit ang mga mata niya ay puno ng emosyon. Si Adrian naman ay walang imik, ngunit ang presensya niya ay tila bumibigat sa bawat segundo. Sa gabing yon, hindi ko mapigilan ang sarili kong magtanong, alam ba ni Adrian? At kung alam niya, ano ang gagawin niya? Sa gabing yon, bumalik ako sa bahay na may mabigat na dibdib. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Leo, ang asawa ko, lalo na't ang iniingatan kong lihim ay tila nagbabanta ng sumabog. Sa bawat hakbang ko papasok sa pintuan, ramdam ko ang tumitibok na kaba sa aking dibdib. Hindi ko maialis sa isip ko ang mukha ni Marco, ang kanyang mga matang tila nagsasabi ng lahat nang hindi kailangang magsalita. Ang best friend ng asawa ko, ang taong hindi ko dapat minahal. Nasa sala si Leo, nakaupo sa sofa habang nanonood ng balita. Napansin ko ang paglingon niya sa akin. Ang ngiti niyang laging nagbibigay ng katiyakan na nasa ligtas akong lugar. Pero ngayon, ang ngiting iyon ay nagpahirap sa akin. Paano ko nagawang pagtaksilan ang ganitong kabutihan? Paano ko nasangkot ang sarili ko sa isang bagay na alam kong sisira, hindi lang sa kanya, kundi pati sa amin? Ang aga mo yata ngayon, sabi ni Leo habang hinahaplos ang buhok ko. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Oo, maaga natapos ang meeting. Sagot ko, pilit na pinapanatili ang normal na tono sa boses ko. Pero ang kamay niya, ang bawat haplos niya sa balikat ko, ay nagpaalala kung gaano siya naging mapagmahal sa akin. Kung gaano siya nagtitiwala. Bukas pupunta si Marco dito. May dala raw siyang bagong proyekto na gusto niyang ipakita sa akin. Dagdag ni Leo habang nag-aayos ng mga papel sa mesa. Nabigla ako sa narinig ko. Si Marco, sa bahay namin. Paano ko haharapin ang sitwasyong yon? Hindi ko alam kung paano ko maitatago ang nararamdaman ko tuwing magtatama ang mga mata namin. Ah, ganun ba? Sige, maghahanda ako ng merienda. Sagot ko. Pilit na tinatago ang panginginig ng boses ko. Tumango si Leo. Walang ideya sa digmaang nangyayari sa loob ko. Sa gabing iyon, hindi ko alam kung paano ko itutuwid ang lahat. Ang damdamin ko kay Marco ay hindi basta-bastang mawala. Parang isang sugat na kahit anong gawin ko, hindi gumagaling. Lalong lumalala. Pero alam ko rin na bawat segundo na nililihim ko ito, mas lumalaki ang posibilidad na masira ang buhay naming tatlo. Kinabukasan, dumating si Marco sa oras na inaasahan. Suot niya ang paborito niyang kulay na asul na polo. At kahit anong pilit kong huwag tumingin sa kanya, hindi ko maiwasang mapansin ang bawat detalye, ang paraan ng ngiti niya, ang pagtama ng araw sa kanyang mukha. Nakipagkamay siya kay Leo at ngumiti sa akin. Pero iba ang titig niya. Alam kong ramdam niya ang tensyon. Hindi ko alam kung paano niya nagagawang magpanggap na normal ang lahat. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa proyekto habang ako naman ay abala sa kusina. Pero kahit anong pilit kong ituon ang atensyon ko sa ginagawa ko, ang mga boses nila sa sala ay parang musika na hindi ko maiwasang pakinggan. Lalo na kapag si Marco ang nagsasalita. Ang tono ng boses niya, ang kumpiyansa. Pumikit ako. Bakit ba siya ang tumatak sa puso ko? Bakit hindi ko siya makalimutan? Lira, okay ka lang ba diyan? Tawag ni Leo mula sa sala. Bigla akong natauhan. Oo, tapos na ako dito. Dadaling ko na ang kape. Sagot ko. Pilit na binabalik ang sarili sa kasalukuyan. Kinuha ko ang tray at lumapit sa kanila. Pero sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang paghila ng espasyo sa pagitan naming tatlo. Ang espasyong puno ng lihim, ng mga salitang hindi masabi. Habang nagsusulat si Leo sa kanyang notebook, nagtanong si Marco tungkol sa mga plano namin ni Leo para sa weekend. Sinagot naman ni Leo ng masigla. Pero napansin ko ang mga mata ni Marco na nakatuon sa akin. Hindi niya kailangang magsalita. Sapat na ang tingin niya upang magdulot ng pagkalito sa akin. Nagsimula akong magligpit ng mga baso, pilit na iniiwas ang sarili. Maya-maya, tumayo si Marco upang magpaalam. Sinamahan siya ni Leo hanggang sa pintuan at narinig ko ang pag-uusap nilang dalawa.
Nang bumalik si Leo, ngumiti siya sa akin. Ang bait talaga ni Marco, ano. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala siya, sabi niya. Tumango lang ako. Pero sa loob-loob ko, parang pinipiga ang puso ko. Ang lalaking minamahal ko ay nagpupuri sa lalaking lihim kong iniibig. Sa buong maghapon, hindi ako mapakali. Ang presensya ni Marco ay parang anino na sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung paano ko maitatago ito kay Leo. Pero alam ko rin na hindi ko maaaring ipagpatuloy ang ganitong klaseng relasyon. Sa huli, kailangang may masaktan. Kailangang may magtapos. Kinagabihan, nagising ako sa tunog ng cellphone ni Leo. Nasa banyo siya, kaya ako ang nag-check ng tawag. Si Marco. Nag-iwan siya ng mensahe sa screen. Ang mga salita niya ay nagbigay ng matinding dagok sa akin. Lyra, hindi ko na kaya. Mag-usap tayo. Hindi ko kayang itago ito ng matagal. Hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Napaluhod ako sa gilid ng kama, hawak ang cellphone ni Leo. Ang mundo ko ay parang gumuguho. Ang lihim na pilit kong itinatago ay unti-unti nang lumalabas sa liwanag. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Marco, si Leo, o ang sarili ko. Ang tanong, kailan nila matutuklasan ang lahat? Pilit kong pinipigilan ang pagluha habang tahimik kong iniayos ang mesa sa maliit naming kusina. Sa bawat pagpatak ng ulan sa labas, tila ba tinutunog nito ang tibok ng puso kong hindi na mawari kung tama pa bang ipagpatuloy ang lahat ng ito. Naroon si Adrian, ang asawa ko, nakaupo sa sofa habang abala sa paglalapat ng musika sa laptop niya. Si Marco naman, ang matalik niyang kaibigan, tahimik na nakamasid sa akin mula sa may bintana. Ang presensya niya, kahit hindi ko siya tingnan, ay isang apoy na hindi ko matakasan. Pareho silang narito at ako natutunaw sa gitna ng dalawang mundo. Ang sarap ng luto mo, mahal, sabi ni Adrian habang tumayo upang tingnan ang niluluto ko sa kalan. Ngumiti ako sa kanya, pilit inayos ang ekspresyon ng mukha ko para magmukhang masaya. Pero ang bawat ngiti ko ay tila ba may bitbit na kasalanan. Hindi ko magawang tingnan si Marco ng direkta dahil alam kong sa isang sulyap lang, mabibisto ko ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Marco, sigurado akong magugustuhan mo to, sabi ni Adrian habang tinawag ang kaibigan. Napilitan si Marco na lumapit sa mesa, pero kahit papaano, ramdam ko ang bigat ng kanyang hakbang. Hindi ko alam kung ako ang nagiging sensitibo o talagang pareho kaming nahihirapan. Nagkatinginan kami ng saglit at sa sandaling iyon, bumalik lahat ng alaala. Ang mga lihim na sandaling pinagsaluhan namin. Hindi ko makalimutan ang gabing umulan nang malakas, halos isang buwan na ang nakalipas. Hindi sinasadyang naiwan kami ni Marco sa loob ng sasakyan niya habang si Adrian ay bumaba upang bumili ng alak sa tindahan. Sa loob ng ilang minuto, parang tumigil ang mundo. Ang init ng sasakyan, ang amoy ng malamig na hangin sa labas, at ang tahimik na paghinga naming dalawa. Lahat iyon ay nagbigay daan sa isang bagay na hindi na dapat nangyari. Hindi ko alam kung sino ang unang gumawa ng hakbang, pero nang maglapat ang labi namin, alam kong wala nang atrasan. Mahal, okay ka lang ba? Tanong ni Adrian. Pinuputol ang pagkalunod ko sa alaala. Tumango ako. Pilit nilalabanan ng kaba sa dibdib. Si Marco naman ay tahimik lang, pero alam kong naramdaman niya ang pag-iwas ko sa kanya. Habang kumakain kami, sinubukan kong maging normal. Pinag-usapan nila ni Adrian ang mga plano nila para sa weekend. Mga bagay na wala akong interes dahil alam kong si Marco lang ang laman ng isip ko. Sa bawat tawa ni Adrian, sa bawat kwento niya, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng pagtataksil ko sa kanya. Mahal ko si Adrian, pero paano ko ipapaliwanag na ang puso ko ay natututunan ding maghanap ng iba sa taong pinakamalapit sa kanya? Babe, tulungan mo nga si Marco sa kotse niya mamaya. Mukhang may problema sa makina, sabi ni Adrian habang kumukuha ng tubig. Tumango ako.
Pero ang puso ko ay bumilis ang tibok. Alam kong magiging mahirap na naman ang sandaling magkasama kami ni Marco. Pagkatapos naming kumain, nagpaalam si Adrian na maglilinis ng bodega sa likod ng bahay. Naiwan kaming dalawa ni Marco sa sala. Tahimik kami, parang dalawang taong hindi magkakilala. Pero sa ilalim ng katahimikan, naroon ang tensyon na parang isang alon na handa ng bumagsak. Kailangan na natin itong itigil, bulong ni Marco. Halos hindi ko marinig sa lakas ng ulan sa labas. Napatingin ako sa kanya, pero hindi ko alam kung paano sasagutin ang sinabi niya. Tama siya. Pero paano ko sisimulan? Paano ko tatapusin ang isang bagay na kahit mali ay nagbigay sa akin ng kakaibang saya? Hindi ko alam kung paano, Marco. Sagot ko, halos pabulong din. Hindi siya tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay nakatuon sa bintana, pero alam kong nararamdaman niya ang sakit sa boses ko. Hindi ko kayang saktan si Adrian, dagdag ko. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon, galit, lungkot, at isang uri ng pagmamahal na hindi ko maipaliwanag. Pero sinasaktan mo na siya, Mia. Hindi niya alam, pero ginagawa na natin yon, sagot niya. Tumayo siya. Tila ba nagtatangkang umalis, pero bago pa siya makalayo, hinawakan ko ang braso niya. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon, pero sa sandaling iyon, parang wala nang pakialam ang utak ko sa tama o mali. Mahal kita, Marco. Bulalas ko ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin, pero pilit kong pinipigilan. Hindi siya sumagot. Tumitig lang siya sa akin. At sa sandaling yon, parang tumigil ang mundo. Biglang bumukas ang pinto. Naroon si Adrian, nakatingin sa aming dalawa. Ang mga mata niya ay puno ng pagtataka, pero hindi ko alam kung may halong pagdududa. Ang kamay ko ay hindi ko pa rin binibitawan sa braso ni Marco. Sa sandaling iyon, alam kong nakita niya ang lahat, hindi man sa salita, pero sa kilos namin, Mia. Marco, anong nangyayari dito? Tanong ni Adrian. Ang boses niya ay puno ng kaba. Hindi ako makapagsalita. Si Marco naman ay tila ba nawala ng lakas. Ang mga mata ni Adrian ay palipat-lipat sa aming dalawa, naghahanap ng sagot. At doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng kasalanan. Hindi sa lihim na pagmamahalan namin ni Marco, kundi sa posibilidad na masira ang tiwala ng taong nagmahal sa akin ng higit sa lahat. Ang gabing iyon ay tila isang pelikula na hindi ko inaakalang ako ang bida. Nakaupo ako sa sala habang pinapanood si Anton, ang asawa ko, na masayang nagkukwento kay Marco, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang bawat tawa ni Anton ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa puso ko. Hindi ko alam kung paano nangyari ito, kung paano ko pinayagang mahulog ang sarili ko sa taong hindi ko dapat mahalin. Si Marco ay laging nariyan, magiliw, maalalahanin, at laging kasama ni Anton sa mga tawanan at plano. Isa siyang anino sa buhay namin. Palaging naroroon, ngunit hindi ko pinapansin. Ngunit may mga araw na nag-iba ang lahat. Ang mga simpleng tingin niya sa akin, ang mga ngiti niyang tila may lihim na mensahe, ang mga pagkakataong nagtatama ang aming mga mata ng mas matagal kaysa sa nararapat. Lahat ng yon ay unti-unting tumatak sa akin. Babe, magbukas ka naman ng beer para kay Marco, sabi ni Anton habang nakangiti. Tumayo ako, ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang patungo sa kusina. Naramdaman ko ang mga mata ni Marco na sumusunod sa akin at doon ko muling naramdaman ang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Ang simpleng pag-abot ng beer ay naging isang eksena na puno ng tahimik na pag-uusap. Nagtagpo ang aming mga daliri at isang simpleng haplos ang nagbigay sa akin ng dahilan para mag-usisa. Bumalik ako sa sala at umupo sa tabi ni Anton. Ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang paraan ng pag-upo ni Marco. Relax, ngunit may kakaibang aura ng kumpiyansa. Habang nagkukwentuhan sila, ang boses ni Anton ay unti-unting naging ingay sa likuran ng aking isip. Ang bawat salita ni Marco, kahit na hindi para sa akin,
ay parang musika na bumabalot sa paligid ko. Hindi ko alam kung paano ko napunta sa ganitong estado, ngunit ang bawat segundo sa piling nila ay nagiging mas komplikado. Pare, buti na lang nariyan ka lagi para sa amin, sabi ni Anton habang itinungga ang beer. Ewan ko ba, pero parang ikaw na ang kapatid ko. Nariyan ka kahit kailan kita kailangan. Tumingin si Marco sa akin, isang mabilis na sulyap na tila may sinasabi. Hindi ko alam kung iniisip ko lang ba ito o totoong nangyayari, pero ang sulyap na yun ay may bigat. Parang sinasabi niyang nariyan din siya para sa akin, ngunit sa ibang paraan. Isang paraang hindi maaaring malaman ni Anton. Matapos ang ilang oras ng usapan, nagdesisyon si Anton na magpahinga. Babe, matutulog na ako. Huwag ka masyadong gabihin sa pagliligpit. Nakangiti niyang sabi bago tumayo at dumiretso sa kwarto. Naiwan kami ni Marco sa sala. Tahimik, ngunit puno ng tensyon. Alam kong mali ito. Bulong ni Marco habang sinasadyang hindi tumingin sa akin. Pero hindi ko mapigilan. Hindi mo ba nararamdaman? Hindi ko alam kung paano ko siya sasagot. Ang puso ko ay parang tumatakbo sa isang marathon. Mabilis, ngunit hindi ko alam kung saan patungo. Hindi ko rin alam kung paano nagkaroon ng ganitong klaseng pag-uusap sa pagitan namin. Ang mundo ko, ang mundo namin, ay tila biglang nagbago. Marco, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko, pero alam kong mali ito. Sagot ko habang pilit na pinipigilan ng luha. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay parang apoy na sumusunog sa konsensya ko. Alam kong hindi ko dapat sabihin yon, pero hindi ko rin kayang magsinungaling. Tumayo si Marco at lumapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay parang dagundong sa puso ko. Huminto siya sa harapan ko at ang amoy niyang pamilyar ay tila bumalot sa buong silid. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Isang sitwasyon na puno ng kasalanan at pangamba. Hindi mo kailangan magsalita, sabi niya habang dahan-dahang itinaas ang kamay niya. Akala ko hahawakan niya ako, ngunit tumigil siya. Hindi ko alam kung bakit, pero ang pagkakahinto niya ay mas masakit kaysa sa aktwal na paghawak. Parang pinipigilan niya ang sarili at sa isang banda, parang pinipigilan niya rin ako. Marco, hindi natin dapat gawin ito. Hindi natin dapat maramdaman ito, sabi ko. Pilit na nilalabanan ng emosyon. Pero bago pa man ako makapagsalita ulit, narinig ko ang tunog ng isang bagay na bumagsak mula sa kwarto. Tumayo ako at si Marco ay mabilis na sumunod. Nagkatinginan kami, parehong may tanong sa mga mata. Pagpasok namin sa kwarto, nakita naming nakahandusay si Anton sa sahig. Walang malay. Ang bote ng gamot na pampatulog ay nasa tabi niya, bukas at walang laman. Tumigil ang mundo ko. Ang tensyon sa pagitan namin ni Marco ay biglang napalitan ng matinding takot at pag-aalala. Tumakbo si Marco para buhatin si Anton, habang ako naman ay tumawag ng ambulansya, nanginginig ang mga kamay. Hindi ko alam kung paano nangyari ito, kung bakit hindi ko napansin ang dinadala ni Anton. Sa gitna ng lahat ng emosyon na nararamdaman ko para kay Marco, nakalimutan ko ang responsibilidad ko bilang asawa. Ang tungkulin ko kay Anton. Habang hinihintay namin ang ambulansya, tinitigan ko si Anton. Ang mukha niyang maputla ay nagbigay sa akin ng matinding pagsisisi. Hindi ko naisip na ang lihim na damdamin ko para kay Marco ay maaaring may epekto sa kanya. Paano kung naramdaman niya? Paano kung alam niya? Ngunit bago pa man ako tuluyang lamunin ng guilt, naramdaman ko ang kamay ni Marco sa balikat ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo alam, hindi natin alam. Ngayon, hindi ko na alam kung paano haharapin ang mundo. Ang lihim na damdamin ko para kay Marco ay naging masalimuot, ngunit ang mas masakit ay ang posibilidad na may nasaktan akong tao. Ang tao na dapat kong mahalin ng buong buo.